Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Elvira at of course, nandito po kayo sa Usapang Daranians. Ngayon po ay 19 ng Enero 2015. Naku po, magandang araw po sa inyo at ito po sila Lady Iska at si Laura at babati po sa inyo ng isang magandang araw. Magandang araw po sa inyo. Ito po si Lady Iska. At of course, lalong-lalo sa ating mga Bunyosonian sa Bunyosayan City. At ipinaabot po ng aming admin na si Dr. Jesus de la Rosa na ang his warmest regards sa lahat po ng Bunyosonian sa kanila pong foundation celebration. Alam niyo ho, si Dr. de la Rosa, yung pong aming admin, almost 27 years po siyang tumira dyan sa Bunyosayan City. Siya po ang former dean ng College of Veterinary Science and Medicine po dyan. At ipinaabot din po niya ang kanyang pagkamusta sa kanyang kaibigan na si Mayor Nestor Alvarez. Siya po ang mayor ng Bunyosayan City na dating rin pong naging dekano ng College of Arts and Sciences dyan sa Central Luzon State University bago po siya naging mayor ng syudad. Ito naman po si Laura. Ay naku, magandang araw po sa inyo at of course sa ating po mga Picamunyo Science City. Naku, Foundation Day, I'm sure po masayang-masaya po kayo sa 20 dahil dyan po si Darren. Naku po. At saka, naku, syempre nung mga kapag-anak ni Darren dyan sa Muñoz, magandang araw din po sa inyo. Naku, dyan ho dati nakatira ang tatay ho ni Darren, kaya itong si Darren, pero hindi niya pwedeng pahindian si Mayor Alvarez na mag-join para makipag-celebrate sa foundation po nila. Ito naman po si Elvira. Ay nako mga kaibigan, ang dyan sa mga Picamunyo Science City, magandang araw po sa inyo, lalo na sa Foundation Day nyo. Hindi nyo pwedeng isabihin si Darren, nandyan. Nako, marami ng kamag-anak po dyan si Darren, kaya sigurado, nako, masayang-masaya rin ng mga kamag-anak na parang reunion po nila, di po ba? Mga kaibigan, bago po tayo magsimula, ay nako, katatapos lang po ng papal visit sa Pilipinas, kaya po ang ating pong haon-haonang patutugtog para naman tayo mabindisyon ngayong araw na ito Of course, ano pa nga ba naman kundi ang Tell the World of His Love. Ngayon, hulaan ninyo kung sinong kakanta. Nahulaan ba ninyo kung sino? Naman, di ba? Siyempre si Darren, my goodness. Ito, pakinggan ho natin ang kanyang kantang Tell the World of His Love. God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Fill the world's darkest corners with His light from up above. Walk every step, every mile, every road, and tell the world of His God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us
Naku po, ayan ho, hindi ba nakakapangilabot? Naku, Diyos ko, hanggang yata nakatayo ang mga balahibo ko sa katawan. Diyos ko, napakagaling ho talaga ni Darren dyan sa kanya pong rendition o kaya kanyang pagdi-deliver po ng kanta talagang yan. Napakaganda po talaga, wala po kaming masabi. Naku, Darren, congratulations at of course sa ating pong mga organizer. Ay, may sasabihin po ba kayo, Lady Iska? Ay, naku, Diyos ko, ito'y marami, ibig ko ipaabot kasi alam mo, marami ring nagpadala sa atin ng mga sulat, Elvira, lalo tungkol dito sa pagkanta nga ni Darren dyan sa UST last 18th of January. Ay, nako, nga ho, Lady Iska, yun hong nangyari dyan sa nako, maraming frustrated, lalo na ako, Diyos ko, iintay ko pa naman ako na mapanood ko si Darren doon sa television. Ay, naku, hindi lang ikaw, Elvira, pati, I'm sure hindi lang naman tayong lahat, pati, hindi ba, Ma'am Ladies ka? Ay, naku, sinabi niyo pa, nagtataka nga ang lahat kung bakit hindi man lang na-telecast itong si Darren. Naku, Ma'am, hindi lang naman ho si Darren, hindi ba si Laika nga, si Laika nga, 2 beses kumante sa MOA Soledad, hindi nga nakita ang anino niya sa live telecast. Ay, naku, at mabuti na lamang kamo, despite the fact na hindi natin napanood siya sa TV, tagtag naman ng video at pictures ang buong social media tungkol dyan sa kanyang pagkanta sa UST. Ay naku ma'am, ayun nga ho, nakakaloka. Imagine mo, hindi nga siya tineleka sa TV. Pero ang social media naman, sa buong internet, sa buong daigdig, siya naman ho ang talagang nakabalandra. Alam niyo ma'am, ang pinagtataka ko ho ganito. Ang binigay hong katwiran, nabasa natin ho yan dun sa yun sa Darrenatic sa fanpage na binigay daw hong rason kaya daw ho hindi pinakita si Darren, para daw hindi daw magkaroon ng komosyon. Alam mo, Elvira, dyan ako nagtataka. Ayaw ipakita, pero actually, may pagkalaki-laking screen doon sa USC na kung saan nakabalandra naman si Darren. Na pinakikita si Darren na kumanta. Ang hindi ko malaman kung dapat nating sisihin ng ABS-CBN dyan na hindi nila man lang kinunan yun. Hindi ba yung mga video feeds naman sa internet, kinuha nila yung kanilang mga video mismo. Doon mismo sa iba, sa big screen na talagang maraming taong nakakakita-kita. So, hindi ko talaga maunawaan yun. Ay nako ma'am, hindi lang po yun. Ganyan naman pala ang katwiran nila. Bakit ho nila inimbitahan pa si Darren at di pa pang celebrities? Diyos ko, sana ang pinakanta na lang ho nila yung mga lay minister o mga lay people, like yung mga magbabalot dyan, mga nagtitinda sa tindahan, at kung mga ordinaryong tao, nasa ganon, hindi magkaroon ng komosyon. Ba't nag-imbita pa ho sila ng mga celebrities? Ganyan na naman pala ho ang gagawin ng organizer. Naku, huwag naman silang magagalit. Itong si Darren, galing pa to ng Cebu. Puyat na puyat pa ang bata, katatapos lang ng konsyerto. Yan naman po, ikawang gawa yan. Well, sabagay, pasalamat na po tayo. Siyempre, napakalaking blessing yan kay Darren sapagkat imagine mo sa dami ng artist. Pero Diyos ko naman, hindi man lang na-telecast ang bata. Ay nako, sinabi mo pa. Tsaka alam mo, lahat po siya bago kami magtuloy-tuloy, lahat ho kami dito Katoliko, kaya wag ko kayo mag-isip na kaya namin ito pinag-uusapan, baka naman mga saksi ni Kula po itong tatlong ito. Nako, hindi ho. Katoliko sarado po kaming tatlo, si Lady Iska, si Elvira, at of course si Laura. Nako, ang inalong namin ho ganito. Ba't yung organizer nag-imbita pa ho ng celebrities, ganyan naman pala ho ang gagawin. Alam niyo, milyon-milyong Pilipino sa buong daigdig, hindi lamang sa Pilipinas, na syempre ho, gusto ho nilang makita ang kanilang mga idol. Bakit ho ba, dinidiscriminate ho ba ng simbahang Katoliko ang mga celebrities? Dahil celebrity sila, chipwera sila dyan sa kanyang mga public. Hindi ho ba, napakaganda nga ho niyan sapagkat ang ating pong mga celebrity ay magiging role model sa mga Katoliko na milyon-milyon sa buong daigdig na imagine mo itong ating mga idols, Diyos ko, talaga ipinagbubunyi ang kanilang paniniwala sa Diyos at sa ating pong Santo Papa. Hindi ho ba? Kayo ho, mukhang wrong yata ho ang pananaw na ganyan. Ang isa pa hong namin napansin, ay
bakit ho doon ho sa representasyon ng mga kabataan, puro ho mahihirap at mga ano, hindi ho ba ang mga mayayamang bata at yung mga celebrity, marami din ho yung country. Kasi karamihan ho dyan, mga ano yun mga nagbabayad ng taxes na malalaki, dyan nga ho kayo humihingi ng mga donasyon sa simbahan para sa mga foundation. Hindi ho ba? Alam niyo ho, ang mayayaman po ngayon ay kakaiba sa mga mayayaman nung kapanahunan po ng ating Panginoong si Kristo. Kasi po, ang mga mayayaman nung araw, nung kapanahon po ng ating Panginoon, talagang mga karamihan walang yaan. Sapagkat sila po, talagang binubusabos at inaalipin po nila ang mahihirap. Kaya naman po ang sabi ho sa Biblia, talagang mahirap makapasok sa pintuan ng langit ang mayayaman. Nako, yan ho ang dapat nating liwanagin. Kasi ho, wag nating literal na ano ho ang Biblia na kung saan sinabi ni Kristo na ang mga mayayaman ay mahirap makapasok sa bunsang karamihan. Nung kapanahonan po ng ating talagang mahirap. Karamihan po sa kanila, ikaw walang hiya. Pero ngayon po, ang mga mayayaman po karamihan sa panahong ito ay meron po silang mga social responsibilities. Diyos ko, katulad ng mga pamilya ng Sinang, may-ari ng ES. Diyos ko, napakalaki hong charitable ang pamilya niya. Wala kang masasabi. Sa kabaitan ho ng may-ari ng CA. Yan ho, mayaman, pero napaka-charitable. At saka pangalawang tanong, saan ho ba nang hihingi ng donasyon ang simbahan at lahat ng foundation? Imposible naman ho silang manghingi sa mahihirap, di po ba?